Kakastart lang ng paglay ng Ukraine habang tinatanggal nila ang impluensyang Ruso sa malaking bahagi ng teritoryo nila. Isang malawakang opensiba ang isinasagawa ngayon na nagresulta sa halos ganap na paglaya ng Dnipropetrovsk Oblast. Wasak ng plano ni Putin at durog ng pangarap niyang buffer zone. Nagsimula ang Ukraine ng isang napakalaking hakbang at si Putin ay nakaupo lang doon. Parang natulala habang pinapanood niyang gumuho ang kanyang mga plano sa paligid niya. Narito ang balita. Halos lahat ng teritoryong sinakop ng Russia sa Dnipropetrovsk ay pinalaya na ng Ukraine. Ayon kay Major General Oleksandr Komarenko, pinuno ng pangunahing operasyonal na direktorato ng pangkalahatang kawani ng Ukraine. Sa panayam noong Marso, sinabi niyang halos tapos na ang papapauro ng Ukraine sa Dnipropetrovsk. Kailangan na lang asikasuhin ang ilang mga natitirang puwersa ni Putin bago mabawi ang buong kontrol sa sektor. Ayon kay Komarenko, halos buong Dnipropetrovsk Oblast ay napalaya na at natitira na lang tapusin ang trabaho sa 3 maliliit na pamayanan at linisin ang 2 pa. Ang huling bahagi ng trabahong yon ay ginagawa ngayon habang tayo nag-uusap. Kung pagbabasehan ng mga nakaraang linggo, mauubos agad ang paralisadong puwersa ni Putin dahil wala silang depensa o plano. Kamatayan, pagkasugat o pagkakahuli na lang ang natitira sa kanila, gaya ng madalas makita sa Dnipropetrovsk mula nang simulan ng Ukraine ang kontraopensiba noong Pebrero. Nagbunga ng kamanghamanghang resulta ang kontraopensiba. Habang sumusugod ang Russia sa Donetsk at Zaporizhia, plano nilang gawing buffer zone ang nasakop sa Dnipropetrovsk para mapigilan ng tulong mula Ukraine. Pag-uusapan natin kung bakit ito mahalaga, lalo na kaugnay ng planadong opensiba ni Putin na yung tagsibol at taginit. Nakita ng Ukraine ang mga plano at agad na kumilos. Mula Pebrero, ayon sa Euromaidan Press, nagsagawa ang Ukraine ng maraming opensibang operasyon sa Oleksandrivsk Axis. Natagpuan ng Dnipropetrovsk at Zaporizhia. Ipinakita ng pagsulong ng Russia sa Axis na ito sa dulo ng 2025 ang layunin nilang gawing buffer ang lugar na ito. Binaliktad ng Ukraine ang lahat. Sabi ni Komarenko, nabawi ng Ukraine ang mahigit 400 kilometro kwadrado sa operasyon at patuloy pa silang sumusulong para makuha pa ang iba. Pinatitibay ng Ukraine ang kontrol nito sa teritoryong ito, dagdag pa ng Euromaidan Press. At nagsasagawa ito ng mga follow-up na paglilinis sa maraming lugar na kanilang napalaya upang tuluyang alisin ang natitirang mga puwersang sumalakay ng Russia sa mapa. Ito ang tunay na de-Russification. At wala masyadong magawa si Putin laban sa mga airborne at ground assault forces ng Ukraine sa kanilang pagtulak pabalik. Iyan ang nagbibigay sa atin ng palatandaan kung paano nagawa ng Ukraine ang mga malalaking tagumpay na ito. Sa ulat nito sa komento ni Komarenko, binanggit ng Kyiv Post ang pinagsamang aerial at ground assault at kinumpirma ng general na ito ay isang maingat at sinadyang operasyon ng Ukraine. Planadong opensiba ito na dumaan sa lahat ng proseso ng pag-apruba at koordinasyon ayon kay Komarenko. Sinabi rin niya, syempre, inuulit ko, nagbabago ang mga anyo ng pakikidigma. Iba na ang nilalaman ng mga operasyon, labanan at mga aksyong militar. Nang tanungin siya kung ano nangyayari sa Ukraine, ay isang ganap na opensiba laban sa Russia. Mahalagang punto ito. Hindi na bago sa Ukraine ang magpalaya ng mga nasakop ng Russia. Nangyari na ito ng maraming beses sa nakalipas na 4 na taon, bagamat kadalasan ay maliit na baryo o piraso ng teritoryo lang ang nababawi ng Ukraine kapag may pagkakataon. Iba ang nangyari sa Dnipropetrovsk, isang koordinadong pag-atake sa loob ng ilang linggo para i-derussify ang buong reyon. Malapit nang matapos ang pagsulong na yon at may ilang mahalagang dahilan na tatalakayin natin mamaya. Makikita natin ang koordinasyon ng mga puwersa ng himpapawid at lupa sa sistematikong paglilinis ng mga pamayanang napalaya ng Ukraine. Ayon sa Kyiv Post, sumali na sa aksyon ang mga mekanisadong brigada mula Dnipropetrovsk na dati nang nagtatanggol sa sektor. Malamang na binabago na nilang kanilang sarili mula sa pagiging depensibo tungo sa pagiging opensibong unit habang nagpapatuloy ang paglilinis. Madali lang intindihin. Sumusugod ang puwersa sa gray zone o okupadong lugar para alisin ang impluensya ng Russia. Ang dating depensibong brigada ay tumutulong na rin sa pagsulong, kaya mas madali para sa Ukraine makuha ang teritoryo. Nakakuha talaga ng teritoryo ang Ukraine at mabilis ang kanilang pag-usad. Ayon kay Komarenko, ang 400 kilometro kwadrado na napalaya ng Ukraine ay higit pa sa de-Russification. Bawat kilometro kwadrado ay mensahe kay Putin na kaya ng Ukraine gawin ang nais ni Putin sa kanyang mga tropa at mas magaling pa kaysa sa mga Ruso. Dahil sa mga aksyong ito, magandang pag-usad natin ngayong Pebrero.
Mas maraming teritoryo ang napalaya kaysa sa nawala, ayon kay Komarenko. At sinusuportahan ito ng mga datos na inilatala ng Institute for the Study of War o ISW. Sa pagsusuri ng ISW noong Marso 3 sa opensiba ng Russia, ibinunyag nilang impormasyon na tiyak magpapagalit kay Putin dahil sa kapalpakan ng kanyang mga sundalo. Unang beses mula nung kontra-opensiba ng tag-init ng 2023, mas maraming teritoryo ang nabawi ng Ukraine kaysa nakuha ng Russia mula sa kanila. Saklaw ng pahayag ang Pebrero at inamin ng ISW na posibleng minamalit nila ang totoong pagsulong ng Ukraine kumpara sa 400 at 460 kilometrong parisukat na bilang ng Ukraine. Minamaliit ng ISW mapping ang pagsulong ng Ukraine dahil ipinapakita lang ito ang pinakamalayang inabot ng Russia. Hanggat walang sapat na open source na ebidensya na magpapatunay na hindi na kontrolado ng Russia ang mga posisyong ito, idinadeklara ng ISW. Ang tiyak na sinabi nito noong Marso 3 ay nung pagitan ng Pebrero 14 at 20 nakamit ng Ukraine ang netong pag-usad na 33 kilometro kwadrad o 12.7 milya kwadrado na nangangahulugang napalaya ng Ukraine ang 33 kilometro kwadrado na mas marami kaysa sa nasakop ng Russia sa panahong ito. Mas maganda pa ang naging resulta sa Pebrero 21-27 ayon sa ISW dahil nakamit ng Ukraine ang 57 kilometro kwadrado o 22 milya kwadradong nitong pag-usad. At na yung nasa kalagitnaan na tayo ng Marso, mas lalo pang lumawak ang nasakop ng buong opensiba. Bumagsak na ang depensa ng Russia at ngayon pinatitibay na ng Ukraine ang bagong linya ng depensa na dati mahina pero ngayon ay pinalalakas na para mahirapan ang Russia na mabawi ang kanilang mga nawala. Magkakaroon yun ng malaking epekto sa mga mangyayari pa habang tumatagal ang 2026. Ang pangunahing dahilan nito ay nais ng Russia gawing buffer zone ang Dnipropetrovsk, bagay na ilang beses na nating nabanggit. Ayon kay Komarenko, gusto nila ng buong Donbas bilang buffer zone at layunin nilang gumawa ng buffer zone sa rehiyon ng Dnipropetrovsk. Yan ang kanilang plano. Sa madaling sabi, nagbilang na ng sisiw ang Russia bago pa mapisa ang mga ito sa Dnipropetrovsk. Layunin ng Russia matapos ang unang kabiguan ng tinaguriang espesyal na operasyong militar na makuha ang Donbas mula sa Ukraine. Madalas nang igiit ni Putin at Russia na pangunahing kondisyon sa negosasyon ang pagsuko ng Ukraine sa Donbas. Kung hindi ito gagawin, magpapatuloy ang paggawang pambala sa kanyon ng Russia sa mga sundalo nito para kunin ito. Hindi sumusuko ang Ukraine, kaya problema ito kay Putin. Kung sakaling magtagumpay ang Russia sa pagkuha ng Donbas, na hindi pa tiyak. Ang huling bagay na gugustuhin ni Putin sa sandaling ito ng tagumpay ay ang harapin ng mga pag-atake na sinasagawa ng Ukraine patungong silangan sa pamamagitan ng Dnipropetrovsk at Oleksandrivsk. Kaya naman, kailangan ng buffer zone. Ang nais gawin ng Russia ay lumika ng isang malawak na piraso ng teritoryo na puno ng depensa na maaari nitong gamitin upang pigilan ng mga puwersa ng Ukraine na nagbabalak ng kontra-atake. Habang mas matagal mapipigilan ng Russia ang isang kontra-atake papasok sa Donbas, mas magkakaroon ito ng oras para magtayo ng mga fortifikasyon sa rehiyong iyon upang maging halos imposible ang tagumpay ng isang kontra-atake. Ibig sabihin, gusto ng Russia palawakin ang kontrol nila sa silangan at timog ng Ukraine. Noong nakarang buwan, naging imposible ito dahil sa de-Russification campaign ng Ukraine na tinanggal ang buffer na nais ni Putin. Halos lahat ang teritoryong gustong gawing buffer ni Putin ay nabawi na ng Ukraine at patuloy silang sumusulong para mabawi pa ang iba habang lumalalim ang opensiba. Magkakaroon ito ng malaking epekto sa kung ano mangyayari sa rehiyon ng Donbas sa 2026, lalo na kung sakaling sa hinaharap ay kontrolado ng Russia ang Donbas. At ipapaliwanag namin kung bakit sa ilang sandali. Pero bago natin talakayin, mag-subscribe ka sa The Military Show kung gusto mo pang matuto ng ganitong kaalaman. Ganito namin ito sinusuri linggo-linggo. Bakit masama para sa Russia ang malalaking tagumpay ng Ukraine sa Dnipropetrovsk bukod sa napigilan nilang magawa ni Putin ang balak na buffer zone para sa ditiyak na hinaharap? Ang isang sagot diyan ay ang ganap na opensiba ay nagpapakita na kontrolado ng Ukraine ang inisyatiba sa labanan ngayon. Makikita na mas matagumpay ngayon ng Ukraine kaysa Russia, na nagpapakitang gumuguho ang depensa ng Russia habang matibay ang fortifikasyon ng Ukraine. Sinusuportahan ni Emil Kostahelmi, military analyst ng Blackbird Group Finland, ang pahayag na yon ayon sa Kiev Independent. Sa mga nakaraang linggo, nagsagawa ng kontra-atake ang Ukraine, lalo sa Dnipropetrovsk. Malinaw na lumipat na sa Ukraine ang inisyatiba sa front na ito, ayon kay Kostahelmi.
Sumasang-ayon ng Atlantic Council sa pagsusuring ito. Nang nagsasaad sa isang edisyon ng Dispatches noong Marso, 3 na nagawa ng Ukraine na malampasan ng unos ng taglamig na pinakawalan ng Russia laban sa kanilang energy grid at lumabas na taglay na may buong momentum. Bukod sa pagbawi ng ilang teritoryo, malaki ang kaswalti ng Russia dahil sa Ukraine. Tumatanggap ito ng bilyong dolyo na tulong at pautang at gumagamit ng mga bagong sandatang malayo ang abot laban sa Russia at mga okupadong lugar. Malayo ang Ukraine sa pagiging lupaypay na puwersa. Napilit ipinapakita ni Putin na ito raw ay sa pagtatapos ng 2025 at ang kontraopensiba ang pinakabagong patunay ng katotohanan iyon. Nais ng Ukraine na palakasin pa ang kanilang momentum. Ayon kay Ministro ng Depensa Mikhailo Fedorov, layunin nilang umabot sa 50,000 kaswalti ng Russia bawat buwan sa pagtatapos ng 2026. Hindi ito mga kilos ng isang bansa na naghihingalo na sa larangan ng digmaan. Kaya maaari nating makita ang matinding opensiba ng Ukraine bilang isang senyales kay Putin at sa sinumang naniniwala sa mga paulit-ulit na kasinungalingan na lumalabas sa bibig ng Pangulo ng Russia. Ang mga natalo ay hindi kumukuha ng dagdag na teritoryo mula sa mga bansang dapat sana ay tumatalo sa kanila. Iyan ang nakita natin sa Dnipropetrovsk at mga kalapit rehiyon nitong mga buwan. Ngayon, gamit na ng Ukraine ng mga sandatang tulad ng Flamingo drone missile hybrid at pinalalawak ang kill zone, kaya posibleng sa 2026, mas malaki ang magiging kawalan ng Russia kaysa sa makukuha nila sa Ukraine. Nakikita natin na dahil sa kontraopensiba ng Ukraine, napipilit ang ilihis ng Russia ang resources nila mula sa pangunahing layunin sa Donetsk. Babalikan natin ang puntong yan sa dulo ng video. Pero pagdating sa Donetsk, kailangan ding pag-usapan ang mga plano ng Russia para sa tagsibol at tag-init ng 2026. May paparating na opensiba. Naghahanda na ang Russia para sa kanilang pinakabagong pag-atake mula pa nung katapusan ng 2025 sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pambobomba gamit ang artilyera at drone sa mga linya ng depensa. Pati na rin ang mga malalayong pag-atake laban sa mga infrastruktura ng lohistika at enerhiya ng Ukraine. Ang layunin dito ay pilitin ang Ukraine na magpadala ng mga karagdagang tropa bago pa sila handa, na siya namang nagawa ng Ukraine na ipilit. Sa Russia na gawin dahil sa kontra-opensiba nito. Ang The New Voice of Ukraine ay nagdadala ng mga komento mula sa military analyst na si Alexander Kovalenko na nagsasabing ang plano ng Russia para sa tagsibol at tag-init ng 2026 ay tila magsagawa ng paglusob sa katimugang bahagi ng Donbas. Ibig sabihin, gagalaw ang kanilang puwersa sa hangganan ng Donetsk at Zaporizhia, sa rehiyon ng sangandaan ng Oleksandrivsk na nabanggit natin. Kasabay ng paglusob, layunin ng Russia na umabante sa fortress belt cities ng Donetsk tulad ng Sloviansk at Kramatorsk para simulan ang pagbabagsak sa huling depensa ng Ukraine sa Donetsk. Kahit bago pang kontraopensiba ng Ukraine, mukhang malabo nang makuha ng Russia ang inaasahang tagumpay sa kalagitnaan ng 2026. Ayon kay Kovalenko, hindi pa tiyak kung kaya nilang magsagawa ng malawakang opensiba ngayong tagsibol at taginit sa lugar na ito. Ang planong pagsulong ngayong tagsibol at taginit ay muling naugnay sa buffer zone na napag-usapan na. Sa konteksto nung nakuha na ng Russia ang Donbas, layon nitong protektahan ang hawak nilang teritoryo sa pamamagitan ng buffer zone. Maaring abutin pa ng Russia ng 2 taon bago maabot yon, at kailangan din nila ng buffer habang sumusulong sa Donetsk at Zaporizhia. Iniulat ng politiko na ang perpektong sitwasyon para kay Putin ay may tatag ang buffer zone bago ang tagsibol ng 2026, dahil ibig sabihin nito ay masusuportahan ng zone ang mga opensibang operasyon na pinaplano ng Russia sa Donetsk at Zaporizhia. Naibit sana sa buffer zone ang dagdag na puwersa ng Ukraine kung nagtagumpay ang plano ng Russia. Kung magtagumpay ang Russia, mawawala ng suporta ang puwersa ng Ukraine sa mga rehiyong nais sakupin. Matalino itong estratehiya ng Russia. Pero gaya ng nakita natin sa Ukraine, malayo ang mga plano ng Russia sa tunay na kakayahan ng mga sundalo nila sa labanan. Patuloy pa rin susubukan ng Russia na subulong sa Donetsk. Siyempre, kailangan nilang gawin yon. Sa puntong ito, ang pagsakop sa oblast na yon at sa gayon ay makumpleto ang pagkuha sa rehiyon ng Donbas ang tanging layunin, na kahit papaano ay maaring maging makatotohanan para kay Putin. Ang iba pang plano ng Russia na isiniwalat nung simula ng Marso at kinabibilangan ng mas malalim na pagsulong sa Zaporizhia at, nakakatawa, based sa alam natin na yon, Dnipropetrovsk, ay tila purong pantasya lamang na inimbento ni Putin. Gayunpaman, ang pag-atake sa linya ng mga kuta sa Donetsk ay dapat gawin habang kayang palakasin ng Ukraine ang depensa nila sa oblast. Layunin ng Dnipropetrovsk buffer zone na pigilan ng Ukraine. Mayong nawala ito,
Pinatitibay ng Ukraine ang mga linyang akala ng Russia ay kontrolado na nila. Ang mga puwersa ni Putin ay naitaboy pabalik o sa maraming pagkakataon, tuluyang napuksa. Kung gusto ni Putin ng pag-asa para sa buffer na mahalaga sa plano niya sa Donbas, kailangan niyang maglaan ng oras at sundalo para mabawi ang mga lugar na akala ng Russia ay kontrolado na nila. Narito ang isa pang dahilan kung bakit mahalaga ang huling buong puwersang opensiba ng Ukraine sa Dnipropetrovsk. Sinisira nito ang plano ng Russia sa kanilang lakas tao. Nabanggit natin kanina na isa sa mga layunin ng Russia para sa kanilang buffer zone ay pilitin ng Ukraine na ilaan ng mas marami nitong mga resources sa Dnipropetrovsk na magbubukas ng mga oportunidad sa Donbas at marahil sa iba pang bahagi ng Ukraine. Sa halip, ang ginawa ng Ukraine ay gumamit ng maliliit na unit ng panghimpapawid at panglupang pagsalakay, kasama ang mga mekanisadong unit at mga grupo ng drone upang magsagawa ng sistematikong operasyon ng search and destroy sa Dnipropetrovsk. Dahil dito, nabawi nilang kontrol sa mga teritoryo ngayon ay alam na nating hawak lamang ng maliliit at hindi organisadong grupo ng mga infiltration units ng Russia. Malapit nang matapos ang gawain, nabaliktad ng Ukraine ang sitwasyon. Russia na ngayon ang kailangan maglipat ng rekurso, hindi na Ukraine. Ipinaliwanag ni Komarenko ang kahulugan nito para sa Russia habang tinatalakay ang mga tagumpay ng Ukraine sa Dnipropetrovsk-Oleksandrivsk axis. Ang pinakaapektadong sektor ay Pokrovsk at Oleksandrivsk kung saan nakatuon ang kalaban, ngunit unti-unti naming pinapastabilize ang sitwasyon dahil sa aming mga aksyon, ayon kay Komarenko sa ulat ng United 24 Media. Sabi pa niya, bahagyang nabawasan ang pag-atake ng kalaban sa Pokrovsk-Mianrad dahil inilipat nilang puwersa sa Oleksandrivsk axis. Sa madaling salita, napilitan si Putin na ilipat ang mga tropa na balak sana niyang gamitin para sakupin ang mahahalagang teritoryo sa Donetsk, pabalik sa isang axis na akala niya ay ligtas na. Hindi yun ang plano. Dapat baliktad ang mangyari, pero nawala ng buffer. Ibig sabihin, gagamitin na ng Russia sa ibang operasyon ang mga sundalong ipinadala sa Ukraine para sa pagsalakay sa Donetsk. Iyan ang ayaw ni Putin, kasi hirap na ang Russia kumuha ng sapat na tauhan para sa mga opensiba ngayong tagsibol at taginit. Ayon sa Moscow Times, noong Marso 2, desperado na ang Rusya na palakasin ng puwersa, kaya nagpapadala na sila ng liham sa mga magulang ng kabataang babae mula gitnang Asya. Naglalaman ng mga liham ng alok para sa mga anak na babae ng mga magulang na iyon, na magbabayad ang Rusya ng $26,000 kapalit ng isang taong serbisyo militar. At upang lalo pang ipakita ang desperasyon ng Rusya, ang mga alok na ito ay binibigay sa mga kabataang babae mula sa Asya na bumubuno ng sentensya sa kulungan. Ibig sabihin, particular na tinatarget ni Putin ang mga itinuturing niyang vulnerable upang makadagdag ng tao sa kanyang laban. Ito ang uri ng bagay na hindi kailanman gagawin ng isang bansang malinaw na nananalo sa digmaan. Hindi karaniwang nasa unahan ng labanan ang mga babae sa Russia, kahit dati nang nagmobilisa ng babaeng sundalo bilang medical personnel. Kaya ang katotohanan gumagawa ang Russia ng ganitong mga alok sa mga magulang ng mga bilanggo, huwag kalimutan, ay nagpapakita na hindi nila nakukuha ang mga sundalo at support personnel na kailangan nila sa Ukraine. Malamang ito ay dahil mas maraming sundalo ang napapatay ng Ukraine bawat buwan kaysa nare-recruit ng Russia. Kaya napilitan si Putin na kunin kahit sino para mapanatili ang ilusyon ng kontrol ng Russia. Nabasag ang ilusyon dahil sa kontra-opensiba sa Dnipropetrovsk. Magaling ang galaw ng Ukraine dito. Sinamantala nito ang kahinaan ng Russia sa Dnipropetrovsk para mabawi ang teritoryong akala ni Putin ay kanya na. Ngayon, kailangan ni Putin ilipat ulit ang mga tropa sa buffer na akala niyang nakuha na. Kaya mas maraming nasasawi sa kanya sa frontlines at mas kaunti ang tao sa Donbas. Habang nangyayari ito, lalong desperado ang Russia sa paghahanap ng tao. Habang lalo namang epektibo ang Ukraine sa pagbura ng mga sundalo ng Russia. Mukhang kabiguan na naman ang tagsibol at taginit para sa Russia na tila nakasanayan na ni Putin. Tutal, lubusang nabigo ang kanyang mga puwersa na pigilan ng alinman sa mga ito na mangyari. Hindi mabilis ang ginawa ng Ukraine ang kontra-opensiba. Hindi ito natapos sa ilang oras lang. Ilang linggo nang muling nababawi ng Ukraine ang mga teritoryo sa isang masinsinang kampanya na nagsimula talaga noong unang bahagi ng Pebrero. Tinalakay namin ang simula ng mga nakikita ngayon sa isang video. Kaya panoorin nyo yon kung gusto nyong matuto. Kung nagustuhan mang video, mag-subscribe sa The Military Show para updated ka sa balita sa digmaan sa Ukraine. Salamat sa panonood.